Arthur Lewin gagamitin ng apat na kapangyarihan. Sumasasaksihan nga natin dito mga lods kung paano gamitin ni Arthur ang apat na elemental attribute para iligtas ng lahat sa loob ng dungeon. At ang 2v1 na laban ni Professor Glory na siyang nagpapush sa kanya para gamitin ng dalawang espada at isa rin din palang dual elemental mage itong si Professor Glory mga lods. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan lahat ng estudyante ay nakapasok na sa dungeon. Habang si Professor Glory ay ginaid ng maigi ang mga estudyante at lagi niya itong pinapaalahanan na mag-stick lang sa kanilang grupo at protektahan ng sarili gamit ang mana. Samantalang, nakaramdam naman ng ginaw ang isang kasamahan nila Arthur. Kaya pinagalitan ni Cleve dahil sinabi na nga ni Professor kanina na protektahan ng sarili gamit ang mana. Hindi pa rin nakikinig. Napatingin si Arthur sa kanyang kamay at nagtataka siya dahil kahit hindi siya gumagamit ng mana, ang kanyang katawan ay nakakayanan ng lamig. Maybe dahil sa assimilation niya sa Dragon Will ni Sylvia. At bigla na lamang nagsalita si Tesha na sinabing alam niya na isa itong dungeon. Ngunit sobrang ganda ng mga nakikita niya. Habang patuloy sa paglalakbay, sinabi ni Professor Glory na just in case hindi nakikinig sa klase niya ang ibang estudyante, ang dungeon na ito ay isang D-class na tinatawag na The Widow Crypt. Dagdag pa ni Professor Glory, sa first floor and second floor lang sila mananatili at ang mana beast na makakaharap nila dito ay mga snarlers. Bigla namang nagkatsikahan ng dalawang babae patungkol sa snarlers dahil binasa daw niya ang patungkol dito bago ang araw ng dungeon excursion. Hindi naman sila mga malalakas pero mahirap patayan, not to mention na sobrang pangit nila at parang nakakadiri kung lalapitan nila ito. Nagkausap rin itong si Curtis at Claire na wika nga dito ni Curtis na base sa naririnig niya. Hindi naman mahirap maspatan ang mga snarlers kahit sa first floor pa lang. Kaya napaisip siya na baka may isang team ng adventurer na pumunta dito recently. Kaya napatugon si Claire na ang sinabi ni Professor Glory sa kanya na nagbigay siya ng utos sa Adventurers Guild na i-restrict ang dungeon na ito ng ilang linggo para sa kanila. Kaya sobrang weird naman na hanggang ngayon wala pa rin silang nakikitang mana beast dito. Patuloy sa paglalakbay ang kanilang grupo. Ngunit itong si Professor Glory ay parang nainis dahil dapat kanina pa nilang nakasagupa ang grupo ng mga snarlers. Kaya ang pinagtataka niya kung nasaan na kaya ang mga mana beast na yon. Kung kaya't sinabi niya sa mga estudyante na talasan pa rin ang kanilang mga mata at hindi magpakampante. Hindi dahil na wala silang nakikitang mana beast ay magpapabaya na kaagad sila. Bigla namang nagsalita itong si Lucas na walang saysay ang pananatili nila dito kung wala silang nakikitang beast. Kaya nagtaas na rin ng kamay ang isang estudyante upang magtanong kay Professor Glory kung ano mangyayari kung wala silang makikitang mana beast sa first floor and second floor. Posible bang pupunta pa sila sa pinakaibaba ng dungeon? Na agarang sinagot ni Professor Glory, syempre hindi. At ipinaliwanag na kapag hindi sila makakakita ng mana beast sa first and second level, i-report nila ito sa Adventurers Guild. At napaisip nga itong si Curtis na kapag hindi sila makahanap ng mana beast dito sa loob, manghahunt na lamang sila ng beast sa labas ng dungeon. At nagulat na lamang siya dahil bigla siyang nabangga sa likod ni Professor Glory. Nagsalita si Professor Glory na napasabing back off. Kung saan naguguluhan naman itong si Curtis kung anong ibig sabihin ng professor. Ngunit ipinakitang napangisngis ang professor sa kanyang nakita habang tumulo ang napakalaking pawis dahil sobrang daming snarlers pa lang nagkukumpulan sa iisang lugar kung kaya't napasigaw ang professor na umatras na kayong lahat ngayon din. Kinabahan bigla ang mga estudyante at yung iba ay tumakbo na kaagad kaya hinawakan na lamang ni Arthur ang isang member nila upang mahila kaagad papalayo dahil hindi ito nakikinig ng mabuti sa professor. Hinarap ni Professor Glory ang napakaraming snarlers na nagkukumpulan papunta sa kanya. Kung kaya't isang hampas lang ng kanyang espada ay hindi kaagad mabilang ang napatay niyang snarlers na parang dinaanan lang niya ito sa sobrang bilis na tinalo ang isang grupo ng mga snarlers. Napaisip si Professor Glory kung bakit sobrang hihina ng mga snarlers ngayon kumpara sa pangkaraniwan. Pero ang pinagtataka niya kung bakit dumating ng ganito karami ang mga snarlers.
Lumapit si Professor Glory sa mga estudyante upang sabihin na hindi naman ganun kahirap i-handle ang mga Snarlers. Ngunit ang behavior nila ngayon ang kanyang concern at ang kaligtasan ng lahat ang mas importante. Kaya dito na magtatapos ang kanilang excursion. Babalik na silang lahat ngayon din. Subalit biglaan na lamang may dumaang atake sa gilid ng mukha ng professor na sobra niyang ikinagulat at sumabog pa ito sa likod pagkatapos. Napatingin ng lahat sa likod at kitang kita sa staff kung sino ang nag-unleash ng flame attacks towards Professor Glory. At ito nga ay si Lucas Wikes na napasabing safety my ass at maangas na sinabi, bakit mo kami dinala dito at paalisin na lamang bigla kung kailan nag-iinit na ang lahat. Nakita ni Curtis ang tatlong estudyante na nag-uusap na sa nakikita daw nila, sobrang dali lang na pinatumba ng professor ang mga manabis na yon. Kaya hindi naman siguro masama kung masubukan din nila ito. I mean, kung tutuusin, isa lang naman itong D-class dungeon, hindi ba? Kaya pangiti na sinabi ni Curtis, Professor, sa tingin niya, pwede naman siguro silang mag-training dito, hindi ba? Nakita ni Arthur na sobrang nahirapan si Professor Glory na magdesisyon at naiintindihan naman niya kung bakit ito nagdadalawang isip, especially dahil nagkaroon ng investigasyon ng mga lances sa dungeon. Kaya napapikit mata nga itong si Professor Glory na inisip na nakadepende pa rin kung ano ang bagay na nahanap ng mga lances sa base glades. At ito lang ang nag-iisang pagkakataon ng mga estudyanteng ito na makakuha ng experience galing sa dungeon excursion. At saka, mga E-class monster lang naman ang mga Snarlers. Kaya as long as na nandito siya, magiging maayos lang ang lahat. Kaya ibinagsak ni Professor Glory ang kanyang espada at sinabing, okay fine, maghihiwalay-hiwalay kayong lahat as a team at kunin ang ibang parte sa floor na to dahil hindi natin kailangan ng friendly na laban. Na makikitang nauna na kaagad itong si Curtis at Clear sa sobrang excite na makalaban in action ang isang tunay na monster. Habang nagsisitakbuhan ng lahat, biglang hinawakan ni Professor Glory ang braso ni Lucas at sinabi, kung uulitin mo pa yon, makakatikim ka sa akin. Kaya napatango na lamang si Lucas. Samantalang, kaagad namang nagbigay ng instruction si Tesha bilang leader kung anong form ang gagawin nila as a team. Inutusan niya si Arthur na gumanap bilang vanguard since siya ang pinaka-the best sa close combat. At sina Clive at Roland naman ay puposisyon sa tabi ni Arthur as a wing sa left side at right side. At si Lucas naman ay ilalagay niya sa gitna. Gagawa sila ng diamond formation gaya ng natutunan nila sa klase. Ngunit dumaan lang sa harapan si Lucas at sinabi, tumigil ka nga sa kakaseryoso mo sa bagay na ito, princess. Isa lang naman itong basurang dungeon trip. Kaagad nagalit si Cleve sa ginawa ni Lucas at pinigilan naman kaagad ni Arthur dahil may mas malaking bagay silang dapat aalahanin at ito nga ay ang mga Snarlers na papunta na sa kanila. Habang inispa ang mukha ni Cleve, na-confuse naman si Arthur sa weapon ni Roland na parang isang handle lang ng espada. Kaya ngumiti nga itong si Roland at ipinakita ang kanyang ability bilang mage na may water attribute na ginawa niyang latigo na nanggaling mismo sa weapon niya. Biglang nagulat si Roland sa kanyang nakita, ngunit kalmadong hinati ni Arthur ang katawan ng Snarlers na nakatalikod lang at sinabi, salamat nga pala sa reaksyon mo kanina. Kaya kaagad naghanda ang buong grupo para sa mga nagsisidatingan na Snarlers. Mabilis na nakapag-unleash si Arthur ng atake gamit ang kanyang Dawn's Ballad na may naka-imbue na wind elemental magic. Habang si Cleve at Roland ay minaiging inatake ang magkabilang side gamit ang kanilang range attack upang walang makalapit kahit isang Snarler sa grupo nila. At si Lucas naman ay nag-unleash ng pambihirang fire magic spell at sabay niyang inatake ang mga Snarler sa paligid sa iisang atake lang. Ngunit nagulat na lamang siya nang napansin niyang may isang Snarlers na nakalusot sa atake niya. At buti na lang, kaagad pinuluputan ni Tesha gamit ang kanyang baging at mabilis na pinugutan ng ulo na para bang pinamukha ni Tesha ang sinabi ni Lucas kanina na hindi seseryosohin ng excursion na to. Samantalang, habang pinapanood ni Professor Glory ang kanyang mga estudyante, naisip niya na ayos naman ang performance ng lahat. Ngunit, hindi pa rin sila sanay sa mahabang laban at ang bilang ng mga Snarlers ay hindi man lang nababawasan. Kaya kaagad siyang sumigaw sa likod na umatras na sila at sumunod ang lahat sa kanilang mga leader. Naunang tumakbo si Tesha at Lucas since sila ang nasa likuran at sumunod naman itong si Arthur habang si Cleve naman ay may tinatapos lang. Ngunit itong si Roland ay nabundol
walang paa sa nakahandusay na katawan ng Snarles. At buti na lang napansin siya ni Arthur kaya pinauna ng ating bida si Tesha. Habang si Roland naman ay mabilis na nahawakan ng mga Snarles ang kanyang ulo na parabang nanalo ng loto ang mga halimaw na ito nang nakahuli sila ng isa. Napamura ang ating bida habang umi-engage dahil kailangan niya ng isang napaka-powerful na single strike para mapaatras kagad ang lahat ng Snarlers dahil kung hindi, mas lalo lang itong magkukumpulan. Kung kaya't nag-alahasira ang ating bida mga lods, humigop ng maraming hangin upang mag-unleash ng isang atake na hindi pa niya nasubukan kahit kay Toby, ngunit umaasa siya, nagagana ang ataking ito. Hinawakan ni Arthur ang kanyang espada at sinabi kay Roland, humawak ka sa ground. At isang napakalakas na burst blade attack nga ang pinakawalan ni Arthur mga lads, kung saan lahat ng Snarlers na pumatong sa katawan ni Roland ay parang winalis lang ng ating bida. Subalit sa hindi inaasahan, biglang nag-crack ang buto ni Arthur sa balikat na parang na-dislocate. Binalik kaagad ni Arthur ang kanyang espada sa Dimension Ring at tinulungan si Roland na tumayo. Subalit may bigla na lamang sumabog ng sobrang lakas sa likod kaya napangisngis ang ating bida na napasabing, seryoso ba to? Habang si Professor Glory ay napanoway na nandilat ng mga mata sa kanyang nakikita dahil dalawang higanting Snarlers na may pakpak ang bigla na lamang lumitaw at mukhang galit na galit ang dalawang to sa kanila. Nagkaroon ng shocking moment ang lahat sa paglitaw ng dalawang naglalakihang lumilipad na Snarlers at ipinakitang galit na galit ang dalawang monster at bigla nga itong sumigaw ng napakalakas kaya nagkagulo ang lahat sa lakas ng ingay na naririnig nila. Napawat the hell na lamang si Professor Glory na napatanong kung ano ang ginagawa ng Queen Snarler sa lugar na ito dahil dapat nasa ilalim lang sila. Ngunit biglang umatake ang dalawa papunta sa kanya kaya kaagad niyang kinuha ang kanyang kwintas at dito lumabas ang isang napaka-unique na espada na makikitang isa palang dual swords augmenter itong si Professor Glory mga lods. Umapaw ang napakatinding mana sa espada ni Professor Glory at may dalawa nga itong magkaibang elemental attribute at sa nakikita ko dito mga lods, isa ring dual elemental mage itong si Professor Glory at sa tingin ko, wind and fire ang kanyang affinity. Mabilis na napigilan ni Professor Glory ang atake ng dalawa at napasabing, no you don't, hindi nyo ako kaya. At buong lakas niyang pinatalsik ang dalawang monster na parabang easy lang ang dalawang to sa kanya. Nag-skid ang dalawang monster kaya humawak sila sa floor upang mag-stop ang pag-atras nila. Ngunit itong si Professor Glory ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa at kaagad nang inunahang umatake ang dalawang monster at naghanda ring umarangkada ang dalawang higanting Snarlers na makikitang isang 2v1 ng labanang ito mga lods. Napuruhan kaagad ni Professor Glory ang dalawa gamit ang kanyang dalawang espada at hindi na nagatubiling sundan kaagad ng atake sa pamamagitan ng pag-ikot upang pakawalan ng rumaragasang atake direkta sa isang queens kung kahit ibanaon niya kaagad ang kanyang espada para tuluyan niya itong mapuruhan. Sumigaw si Professor Glory na i-clear ang exit dahil kaya niya na itong mag-isa. Kung kaya't kaagad na kopya ni Arthur ang orders, tumanap kaagad ng paraan ng ating bida para makadaan sila palabas ng dungeon. Nakita ni Arthur ang isang estudyanteng conjurer na isang magaling na earth user. Kaya nagulat na lamang ito nang biglang nahati sa dalawang Snarlers na kalaban niya. At sinabi ng ating bida, di ba ang pangalan mo ay Dilpin hindi ba? Sumama ka sa akin. At si Tesha naman ay pinamunuan ng iba para i-cover ang pagdaan ni Arthur at Dilpin papuntang exit. Kagad tumakbo ang dalawa papunta sa likod habang pinipigilan naman ni na Curtis, Cleve at Clear ang mga Snarlers. Maya-maya nakarating na ang dalawa kaya ininstrakan ni Arthur si Dilpin na kailangan nitong ipatch ang malaking butas habang siya na ang bahala sa mga Snarlers na umaatake sa likuran nila. At hindi nga nagkakamali, bigla na lamang umatake kay Dilpin na dumaan lang naman sa likod ni Arthur ngunit sa isang iglap lang, bumaon ang espada ng ating bida sa bungo ng Snarlers. Sinabi ni Arthur na mag-focus si Dilphin sa magic spell na gagawin niya at siya na ang bahala dito. Kung kaya't napatangos si Dilphin at kaagad naganda ng spell upang ibalik ang mga batong gumuho mula sa ilalim na makikitang parang chicken lang kay Dilphin ang spell na ginawa niya. Samantalang, tinulungan ni Curtis ang isa niyang kasamahan dahil natamaan ito sa balikat, kaya dalawang monster tuloy ang nakaharap niya at bigla nga sumigaw itong si Tesha na dumapaka dahil isang napakalakas pala na atake ang kanyang papakawalan kaya wasak ang katawan ng Snarlers nang tinamaan ng napakalakas na hangin na masasabi mo talagang kontroladong kontrolado na talaga ni Tesha ang kanyang kapangyarihan.
Wika ni Curtis kay Arthur na tapos na siya, kaya tumango ang ating bida. Ngunit ang problema na naman nila ay ang malaking batong nakaharang sa lagusan mismo at kailangan nila itong alisin. Sinubukang ayusin ni Arthur ang na-dislocate niyang buto at kaagad siyang naghanda upang subukang suntukin ng batong nakaharang habang may naka-imbue na earth mana sa kanyang katawan at isang malakas na smash nga ang kanyang napakawalan. Ngunit kahit may nawasak siyang ilang bahagi, hindi pa rin ito tuluyang nawasak at sobrang liit lang ng damage ang naibigay niya compare sa laki ng bato na nasa harapan niya. Napamura ang ating bida habang pinagpapawisan dahil kailangan daw nila itong wasakin in just one shot. Ngunit biglang napatigil si Arthur dahil sa kakaibang amoy sa paligid. At dito'y napansin ni Arthur na kumalat ang usok sa loob ng dungeon at nagsimula ng nahirapang makahinga ang iba nilang kasamahan. At dito'y nakita ni Arthur ang Lucas na ginigrill ang mga Snarlers sa lakas ng apoy na ginawa niya. At nakita niya ang mga bangkay ng Snarlers na napatay ni Lucas ay hinarangan ng butas sa kabilang kuweba na posibleng pumigil sa hangin na makapasok sa loob. Kaya sinabihan ni Arthur ang lahat ng mga fire user na tumigil muna sa paggamit ng apoy dahil kung hindi, mawawalan silang lahat ng oxygen. At sinabi ni Arthur kay Dilpin na kailangan nilang pasabugin ang batong to dahil walang kwenta ang pagiging maingat nila sa mga monster kung hindi naman sila makahinga. Biglang nagsalita si Selvi na napatanong kay Arthur kung ano ang nangyari sa papa niya. Kaya sinabi kaagad ni Arthur na na-stuck sila ngayon sa loob ng dungeon. Kailangan pumunta kaagad ni Selvi dito para sabihin sa kanya kung ano ang mukha ng lagusan sa labas. Kaya sinabi ni Selvi na maghintay lang ang papa niya dahil pupunta na siya para tumulong. Habang sinasabi ni Selvi ang salitang tumulong, biglang naisip ni Arthur si Curtis na malaki ang may tutulong sa kanila gamit ang napakalakas nitong ultimate power nung pinagsama ang kapangyarihan nito kay Growler. Kaya kaagad tinawag ni Arthur si Curtis na pumunta muna dito saglit at ipinaliwanag na ang World Hold spell ni Curtis ay may sapat na lakas para pasabugin ang batong to. Wika ni Curtis, okay na sana. Ngunit wala siyang sapat na mana para makabuo ng ganun kalakas na atake kung wala si Growler. Kaya sinabi ni Arthur, tumalikod ka at huwag ka na magtanong pa. Mag-focus ka na lang sa first phase mo at bumuo ng napakalakas na blast na kayang tumagos sa batong to. At si Delphine na nasa likod ay inutusan na lamang niya na tumulong para pigilan ng mga Snarlers. Ipinikit ng ating bida ang kanyang mga mata at dahan-dahan niyang kinuha ang artifact limiter na pumipigil sa dalawa niyang elemental na kapangyarihan. Kung kaya't habang umaapaw napakatinding mana ni Arthur sa kanyang katawan, ipinaliwanag niya na ang mana transference ay pinag-aralan na sa loob ng napakaraming taon, ngunit kalaunan ay itinuring itong imposible. At kahit may dalawang mage na may parehong specialized element, ang mana sa kanilang katawan ay hindi pa rin eksklusibo sa elementong yon. Pero dahil kaya niyang manipulahin ang apat na elements, kaya rin niyang tularan ang uri ng mana at kontrolin ang proporsyon sa bawat elemento. Hindi pa niya ito na fully mastered at nasubukan lang niya ito ng ilang beses. Kung saan biglang napaluhod si Curtis habang nang dilat ng kanyang mga mata nang nakaramdam ng napakalakas na mana na dumaloy sa kanyang katawan. Wika ni Arthur na naging pabaya siya sa araw na to. Sobrang confident niya sa pagpunta ng dungeon at hindi man lang niya inisip na magiging ganito ang lahat. At biglang nagsalita itong si Curtis na hindi daw niya alam kung ano ang ginawa ni Arthur sa kanya. Subalit sa tingin niya, kaya niya nang pumunta sa kanyang first phase na makikitang nagkaroon na ng balhibo sa mukha at pangil sa Curtis na napasabing umatras ka muna Arthur. At ang ating bida ay naparealize na nire-reject na siya ng mana ni Curtis galing sa beast well nito. Kaagad inipon ni Curtis ang napakalakas na kapangyarihan na makikitang sobrang laki nito. Kaya hinawakan na lamang ni Arthur ang likod ni Curtis para hindi sila tatalsik sa lakas ng impact. At maya-maya, nagkaroon ng malaking butas sa ilalim ng bato kaya sinabi ni Arthur, aalis na tayo dito. Samantalang, patuloy pa rin si Professor Glory sa pakikipaglaban against Queens at nagawa nga niya itong putulin ng braso nito. At dahil sa pinagsamang elemental, nakabuo siya ng parang mga pink diamond na ipinaulan niya sa dalawang monster. Pinamunuan ni Curtis ang paglabas nila sa dungeon, ngunit napansin ni Arthur na parang wala si Tesha at dito'y nakita niya na ito ay nanginginig habang nahirapang maglakad. Tinulungan ni Arthur si Tesha at paliwanag ni Tesha na sumakit na naman ng kanyang core at wika ni Arthur na huwag na itong mag-alala dahil malapit na sila makalabas dito.
At habang inaakay ni Arthur si Tessa papalabas, naisip ng ating bida na parang napakadelikado ang sitwasyon nila ngayon dahil hindi siya makapaniwalang bakit may dalawang queens sa dungeon na ito. At ang dalawang queens ay mga B-class monster lamang at si Professor Glory ay isang A-class. Dapat madali lang itong natalo ni Professor Glory, parang may mali talaga dito. Bigla na lamang lumindol sa buong paligid at sa paglingon ni Arthur sa likod, dito napadilat ang kanyang mga mata habang si Professor Glory ay hindi na nakagalaw pa sa kanyang nakita habang nandilat na nakatingala dahil inapakan lang naman ang dalawang queens kung saan isang napakalaking monster ang lumabas na may higanting size at may 4 na pakpak na parang ito na ata ang king ng mga Snarlers. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!